Huwag mo kami niloloko. Akala ko kasi nitong si Marcos Jr., maluloko pa niya ang ating mga kababayan. Ito ho, ordinaryong Pilipino. Pinapanood ho ang soda nitong si Marcos Jr. kahapon. Naburyong siguro. Nakita ho siguro nitong mama na talagang panluloko ang sinasabi nitong si Marcos Jr. Pambubudol na naman. Muntik niya na hong nabasag ang kanyang TV. At dito rin ho sa video na to, interview ho nitong si Manong Ted Filon. Dito kay Prof. Malutiki ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Tapos sesegue ho tayo dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ibang klase ho talaga itong, kung tawagin ho ito, the bangag effect. Tipong nagiging agresibo yung ating mga kababayan pagka naririnig nila yung mga kasinungalingan itong si Marcos Jr. Maging tayo ho, kahapon habang pinapanood natin yung kanya sona, medyo nagiging agresibo rin tayo eh. Kaya gusto rin ho natin gigil tayo eh. Di ba? Alam naman natin kasi puro kasinungalingan ng mga sinasabi niya. Mula doon sa umpisa ng kanyang talumpati hanggang doon sa pinakahuli, wala hong matinong lumabas sa bunganga niya. Huwag mo kami niloloko. Kalma lang kuya. Kalma lang ha, kalma lang. Sayang ang TV. Sayang ang TV. Mas mahalaga yung TV na yan kaysa kay Marcos Jr. Rekta na ho tayo kay Prof. Malutikia. Good. Si Ma'am Malutikia para po sa kanya pong take. Dito po sa nangyaring SONA kahapon ni Pangulong Marcos Jr. Professor Malutikia, ang founder nga po ng Publicus Asia. Professor, Yes. good morning. Opo, tinatawagan natin siya ngayon. Ayan na siya. Professor. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. Hello, Magandang umaga Ma. sa inyong mga nanonood at tagapakinig. Hello, Naku, Ma'am thank you, Malu. ma'am. Good morning. Okay, gotcha. Thank you po for being on the show. Ma'am, ano pong reaksyon ninyo sa naging SONA nga po ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Well, wala namang bago dun sa sinabi niya. Parang ang lumalabas, walang vision, speech, it's all resibo. Ito na yung nagawa, ito yung gagawin. Sinabi niya sa isang statement niya na hindi na reactive ang administrasyon, proactive na. In fact, he introduced the word predictive. No, so napakahirap tingnan yung lente ng kanyang SONA dahil ang background niyan nauungos nga yung trust, yung tiwala at saka approval rating. So dun sa ganung background, he had really to be quite direct. So dun pa lang sa umpisa, nakita natin na talagang pinersonal na niya yung accountability at sinabi niya hindi siya presidente sa pamilya. So that actually was the real story of the SONA. Ngayon, titingnan natin kasi sinabi niya it's up to the Ombudsman and the National Prosecution Service to seek redress on the issue of the flood control. Tapos meron siya doon sinabi na move on na tayo. Hindi makaka-move on ang mga Pilipino hanggat hindi natin nasasarahan yung issue ng flood control. Kasi napakalaking pondo yung nawala. In fact, dun sa speech niya, merong contradictory kasi sinabi niya may 250 billion ang nabawi. Pero 800 million lamang ang nabalik sa treasury. So that's a low 32%, 0.32%. So kung talagang seryoso yung effort, dapat yung nabawi, reflected na yon sa treasury natin. No? Pero hindi ganun ang nangyayari. Tapos sinabi nga niya na here's what I have done and I will intend to finish. So incremental yung mga nagawa na niya. Hindi, kung i-compare mo yung from the first SONA to the fourth SONA na vision, na may malalaking proyekto at malalaking mga salita, ito talagang incremental lamang using yung ito ang mga nagawa ko. Pero pag titingnan mo, sa magkakaroon ngayon ng fact-checking kasi dun sa education, parang hindi naman daw totoo na ganun lumaki yung sweldo, nagbigay ng smart screen, ng laptop, etc. So, titingnan natin yan isa-isa kahit dun sa MRT7, partial completion targeted 2027, pero ang full completion yun, 2028. Dun sa adoption ng electric vehicles, sabi niya 50%.
pero adoption goal noon sa 2040. So meron siyang mga sinasabi na kailangan ma-fact check para talaga makita ano ba talaga ang nangyari. Pang-apat, siguro makita mo yung political fraction, DJ Chacha, no? Nakita natin na yung mismong kapatid ng Pangulo nagkomentaryo, hindi pumunta at nagkomentaryo at magbibigay yata ng kontrasona mamaya. So, ang kabuuan no, Abangan ho natin yung kontrasona na gagawin mamaya. No? Excited na ho tayo kung anong sasabihin ng kung sino man ang magsasalita dyan sa kontrasona na yan. merong sinabi tungkol sa corruption pero parang walang accountability na sa institusyon at kung hahabulin ang accountability, iyon ay nasa ombudsman at nasa prosecutorial arm ng DOJ. Titingnan rin natin, nakita natin sa mga iba't ibang surveys na ang number one na issue na linalagay ng tao ay corruption at saka ekonomiya. So, kung natugunan ba? Natugunan naman at may mga sinabi siya sa kanyang SONA. Pero titingnan natin nagawa ba? Kasi iba yung sinabi mo at iba yung ginawa. So, ang nakikita natin dito sa administrasyon, may trust deficit at yung execution napakabagal. So tingnan natin kung ano mangyayari in the succeeding days. Okay, so Prof, gaya po ng iba, no, ang iniisip ay sa haba, no, salita niya ng mga umano ay nagawa na ng kanyang panunungkulan, sa kanyang panunungkulan, at yung detalye, no, ng mga ayuda tungkol din sa MAIFIP, etc. Bakit yung kanyang trust, no, at saka approval ratings ay sumasadsad? Parang may disconnect nga. Kayo po, ano pong inyong kaisipan doon? Nag-agree ako doon, Manong Ted, no? Talagang may disconnect kasi parang dun sa SONA, sinasabi niya na ito yung ginawa ko. Again, babalik tayo sa communication, no? Kung meron kang spokesperson na katulad ng spokesperson ngayon na hindi, dapat ito kasi mga report niya, yung resibo, sinasabi yun ng spokesperson para vision. No? Ang nangyayari. Napakahalaga ng SONA, ng fifth SONA. Kasi sa fifth SONA, dito na lang siya maglalagay ng mga baitang o brick by brick kung ano ang legacy niya sa sixth SONA. No? Sa sixth SONA, pamamaalam na yon at saka pagtatahi ng nagawa. Pero itong fifth SONA, makikita mo, hindi nasasabi ng maayos ng spokes yung mga resibo na clinic-claim niya ngayon. So, kaya na-erode yung trust. Kasi hindi inaalam. Yung spokes kasi, dapat siya ang nag-amplify at nagsasabi ano ang nagawa. Hindi propaganda o hindi attack dog laban sa kalaban. Kaya nakita mo yung break ng mga surveys. Kahit magkakaiba ang methodology, kahit magkakaiba ang panahon, yung trend o yung pattern nakikita mo, dumadaos-os. So, napakahirap gawin ang mga dapat niyang gawin kung yan ay dumadaos-os. Idadagdag ko lang ito ang SONA na wala siyang sinabi na legislative agenda. Hindi direct na ino-orderan ko ang Senado, ang House of Representatives. Maganda yung pinag-uusapan nyo kanina doon sa Meralco Tama ka, Ted, hindi naman yun pwedeng just sinabi na wala na yaang System loss. Kaagad mawawala. Yun ang kailangan ma-explain sa taong bayan. Maraming sinabi, may resibo, pero marami rin siyang sinabi na hindi executive lang ang makakagawa. Kung titingnan mo dyan yung resibo ng Meralco, may 4 dyan na parang ginawang collection agency ang Meralco. Dahil hindi ma-collect ng I don't know, ng administration probably, kaya meron kang sa 4Ps, meron kang sa senior citizen, meron kang yung Lifeline rate, no? Lifeline yan, no? So pag tiningnan mo, sino nagbabayad yan? Nagbabayad tayong lahat. Tapos kinokolekt, tapos binibigay.
Kaya nga maganda yung discussion nyo na parang ang SONA naging executive lamang at walang mention doon sa role ng both chambers, no? Makikita mo doon yung disconnect. Kasi ang tinatawag doon may political inflection point. Malapit na kasi ang eleksyon eh. So hindi mo kabisado, amin ba yan? At parte ng corruption issue ay yung both chambers of Congress. So hindi ko alam kung by design in-avoid niya at inako niya. Parang lumalabas, this is a strong presidency na lahat siya. Napakahirap noon. Kasi alam naman natin na walang uusad kung hindi i-approve in terms of policy, no? Opo. Well, kanya naman sinasabi na Congress, amyandahan nyo na yung EPIRA law, no? Yun, ang ginamit nga niya is hindi request, no? Ang sabi niya, ordered, yun ang kanya sinasabi. So siguro, yun po ang binabanggit nyo na isa sa mga legislative agenda ng ngayon po ay second regular session, Ma'am Malu. Puntahan ko lang, Ma'am, yung sinasabi nyo nga na disconnect. Ang dami po, litanya ng mga nagawa, ginagawa, tapos sumasadsad yung kanyang trust at saka approval ratings. At ibinanggit nyo na yung mga tao sa mga survey, ang hinihintay ay talaga yung laban against corruption. Hindi kaya din na nabitin ang marami doon sa kanyang ilang linya lamang tungkol po sa flood control scandal at naghihintay talaga ang tao na actual na hindi lang isa, dalawa, tatlo, sa dami ng involved dito na talagang makitang nakakulong. Prof. Alam mo, Manong Ted, nagulat ako na sa una palang pasok nung kanyang SONA, yung kaagad ang in-address niya. So, politically, it was good dahil in-address niya yung elephant in the room. Pero in terms of programmatic as well as really carrying the issue on the anti-corruption, hindi. Kasi parang ang sinabi lang niya, oo, sasagutin ko yung sa pamilya ko. But that is already an admittance na pamilya, no? Hindi ko alam what made him do that, considering ang sabi siya ang nagsulat niyan. Usually kasi may build up eh. So makita mo, pagpasok niya yung kaagad ang sinagot. Yung issue tungkol kay former Speaker Martin Romualdez, at makikita mo yung reaksyon ng tao, very tepid. So we were thinking na pag sabi niyang ganon, there will be a series of anti-corruption measures. Pero essentially, rinap up niya na hindi ako pangulo ng pamilya ko, hindi ako pangulo ng relative ko. At sinabi niya na ang ombudsman na lamang at yung isa. No mention of the ICI, no mention of the partial report of Senator Lacson, no mention of the individuals na nakakulong, no? Parang gusto niya, ang tingin ko parang gusto niyang tapusin na yung issue na yun when it comes to Speaker Martin Romualdez. But we will see kasi ang tagal na nung public investigation, di ba? Ng ombudsman dyan sa issue niya. Nakita natin yung 68-page na petition, pero the fact na hindi pa na-file, no? Makikita rin natin dun yung plunder at saka yung mga paglabas ng pera, pero wala pang kaso na file. Sige po. So, ito pong remaining niya, no? Kasi ang next SONA po, last na SONA po nga na niya, no? And then less than 2 years na lang po siya. So, ano po ang basa ninyo? Talaga bang napaka-crucial nung kaso nung Martin Romualdez? Kasi maaaring mag-file ang ombudsman, ma-dismiss o kaya hayaan siya mag-bail, no, kung mahina ang ebidensya. Talaga bang critical ngayon? Ito ba yung talagang make or break sa image ni Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang liderato? Kung yung Martin Romualdez mapakulong niya talaga, as in mapakulong, no bail, at maglitis po, magkaroon ng fair trial habang siya nanunungkulan, o
mag-iiba talaga kapag kinasuhan si Martin, wala palang ebidensya o makapagpiyansa ho at di siya makaranas po ng rehas? Alam mo, Manong Ted, release niya yung auntie eh. Kung malabnaw yung kasong ifa-file at makalabas, magagalit ang taong bayan. Kasi release na niya na parang sinabi niya ang mastermind, without saying ang mastermind. Pero nandun na yung direksyon, no? Hindi rin whether makulong siya o hindi yun katapusan kasi may mga personalities na hindi naging accountable sa proseso at ang gusto ng taong bayan, malaman ano ba talaga nangyari. Specific dyan, si Secretary Pangandaman na siya lang ang makakapagsabi nung SARO at Notice of Cash Allocation na lumabas. No? At yung ding Bersamin. No? So hindi Bersamin. yung storya, parang gustong iwalis na sa ilalim ng rug yung ibang mga personalities. In fact, na-recycle yung iba. Pero ang pakiwari ko, ang tingin niya, it will end with Speaker Martin Romualdez. Merong isang study na ang mga tao gustong malaman anong connection ng mga naalis na nag-resign. So hindi siya do it all na makulong si Speaker Martin. That's it. Kailangan mabalik yung pondo, kailangan malaman ng taong bayan ano nangyari kasi hindi tayo makakapag-institute ng accountability measures sa budget hangga't hindi natin nalaman paano nangyari yan. Critical yung desisyon ng oral arguments ng Supreme Court. So lahat ito bubuo ng sitwasyon na ano ba talaga nangyari. Okay, so kumbaga parang precursor lang si Mr. Romualdez sa pangkalahatan kaninyo na sinasabi na inaabangan ng taong bayan. Okay. That's right. So Prof. Malu, salamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Good to see you again, ma'am. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. Maraming salamat sa inyo. Lipat po tayo kay Attorney Trix. Gabi. Ay, umaga pala dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta naman po? Did we all survive the State of the Nation address of the President? Kamusta naman ang inyong ang inyong puso? Kamusta ang high blood? Kamusta naman po? So, I really am interested in what you think of it. But in the meantime, let's raise a few salient points. So, hi, magandang umaga sa inyong lahat. So, pag-usapan natin, no? Unang-una, ano ba yung concern natin? Maraming ayuda. Yeah. Maraming ipinagmamalaki nila na accomplishment ang ayuda. Pinagmamalaki. Ayun. At syempre, aabot at aabot rin tayo sa racket. Rocket. Sa racket. Sabi ni Michael Anthony, puro, ha? Yung reaction niya. Haba-haba ng speech. Pero ito yung unang-una kong impression. Namigay ng, nagpadala ng, nilibre ang, ganito. So, di ba puro, what is that? Puro ayuda. Kumbaga, parang pinalalabas nila sa atin na in lieu of the services that government should be guaranteeing to us, itong lang bigyan na lang kita ng pera. Alam niyo yung yung nakikita natin sa TV na walang kwentang magulang na na pag wala siyang oras para sa anak niya, ito bigyan kita ng pera, huwag mo akong istorbohin, parang ganon. O ano pa yung napansin ninyo? Taksilika. Uy, puro good points yung ni-raise niya. Parang ini-ignore niya yung mga concerns natin. Diba? Ano yan? So, anong gagawin natin dyan? Hindi man lang niya pinag-uusapan yung pros and cons. Parang sinabi na lang niya, in-announce na lang niya, accomplishment namin. Accomplishment, yung Taksilika, hindi man lang niya, isinangguni, hindi man lang,
kumbaga, inayos, pinlansya. Parang ang nangyayari dito, sinusubo na niya sa atin ang Pax Silica and we should all be grateful. Sabi ni Civicus, the most concerning is the gap between promises and measurable results. Totoo. Isa pa yan, di ba? Ano nga ba? Sige, namigay kayo ng ganitong karaming ayuda, nakatulong ba? Tumaas ba ang gumanda ba ang ekonomiya dahil diyan? Di ba? At ito pa, job fairs. Napansin niyo yung job fairs? Ako napansin ko. Kasi ano ang job fairs? Actually, what you're doing there is you're bringing employers with potential employees. And that's not a bad thing. What is a bad thing is that there is no report about the number of new jobs that have been created. About that the economy is getting better, it is growing larger, there are more businesses, and if there are more businesses, there are more jobs. Meron bang mga bagong investors that actually put up new businesses here? Wala rin tayong narinig na ganon. So, tinatanong, walang name I didn't watch the SONA, pero anong update sa kasi niya sa niyang si Romualdez? Well, ako, I can easily see that sa SONA kasi isa sa una niyang sinabi yan. Sabi niya, 1 taon na daw nakalipas, simula nung sinabi niya na nadiskubre niya yung mga flood control projects. Tapos sabi niya, nangako siya, magsasagawa daw ng malalim na investigasyon na walang pagkiling. Naks! So ang pruweba niya ng lack of pagkiling, yung inaayos na daw ng ombudsman or nasa preliminary investigation stage kasi sabi daw sa ombudsman, malapit ng paghain ng patong-patong na kaso laban kay dating speaker. Sabi pa niya, mas sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Naks, kunwari na lang naniniwala tayo. So, medyo, alam naman natin halos lahat tayo, na gagawin niyang bahagi ito ng SONA kasi nga maingay si OMB nung sinabi niya there's enough evidence to proceed with the preliminary investigation. Pero isang kaso lang po yan. So ano yung sinasabi ni Pangulo na naghahanda na daw ng limpak-limpak at patong-patong ng mga kaso sa kanyang pinsan? Parang wala naman. So, meron pa, di ba? Sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pangulo ako ng Pilipinas. Ay, pinapalakpakan pa. So, teka, may i-correct lang ako. Sabi ng isang bagong salta dito, reporter ito sa bilyonaryo nga ba? DDS pala to, lala. Darling, bakit ko, napapanood mo pala ako sa bilyonaryo, tapos pinapanood mo ako dito, hindi ka troll, fan ka. Fan ka. Ako fan ako Nasa bilyonaryo ako tapos ngayon nandito ako sa sa channel niya. Fan ako. At Attorney Tricks ha. Huwag mo nang ipagkalat. Si PH Update, fan mo yan, fan. So, ang claim ng Pangulo is, kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak niya na yung pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera sa taong bayan. Pero na-compute na po yan at less than 4% po ang supposedly naagaw. Yung iba hindi pa tayo sure dahil nga nagpasoli ng pera ang DOJ sa ilang mga suspects para makapasok sila sa witness protection, pero hindi tayo sure o hindi tayo nakakasiguro kung saan po nagpupunta yung pera na yon at kung tunay man. Kumbaga, ang dami, kulang ang transparency doon, kumbaga.
sabi ni Don't Dream It's Over, ang sakit sa ulo ng mga sinabi ni BBM, nakakagalit. Puro na naman salita, walang achievement. Achievement nga para sa kanila ang ayuda. At parang ipinagmamalaki pa niya na naitawid daw tayo sa krisis ng alitan sa gitnang silangan. Ay, sorry, gitnang, tama ba yan? Middle East. O, tama. So, yung, kumbaga, ang nakikita natin dito, accomplishment yun. Tapos sinabi pa niya uli, ito sa susunod na mayroon namang problema sa Middle East, meron na namang problema doon sa conflict. Sabi niya, nakasiguro naman na nakapag-imbak ng sapat na, krudo para sa pangangailangan natin for at least 2 months. Sige na nga, 2 months. Pero ang hindi niya pinag-uusapan ay kung magkano ang magiging presyo ng iyon, ng mga inimbak. Kasi as we noticed, nung umpisa pa lang ng paglabas ng alitan dyan sa Middle East, anong nangyari? Stratospheric yung presyo ng krudo, yung presyo ng gasolina na binibili natin to the point na bumaba ang pollution level sa Metro Manila. So, the problem isn't just the supply. The problem is also the cost. Paano tayo magsusurvive? Tapos, of course, kung hindi nyo pag-uusapan ang presyo, pag-uusapan pa rin natin yung presyo ng fare. Jeepney fare, bus fare, and all that. Hindi ba kailangan abot kaya? Kung hindi naman kasi tataas ang wages or sweldo, paano magkakaroon ng, paano makakapunta sa trabaho o sa school ang mga tao? So, ano pa yung napansin ninyo? Doon tayo pag-usapan natin yung mga yan. Ano yung sa tingin ninyong malaking concern? Well, yun nga, so Pax Silica, itong kay Pinsan, itong alitan, parang iniyayabang niya na naitawid. Naitawid ba? Parang hindi naman. Hirap na hirap nga tayo. At hindi niya pinag-uusapan na mga issues sa ekonomiya tungkol, halimbawa, bumabagsak ang foreign direct investments. Hindi natin sinasabi na ito ang kasagutan sa buong problema ng ekonomiya. Pero siguro naman dapat pinapansin niya, bakit hindi nagiging conducive to foreign direct investments dito? Pero ang iyayabang nila, of course, is Pax Silica, which needs a lot of investigation pa, kumbaga. Kaya lang, nang magagawa natin at this point, pinirmahan na nung April 26 yung kasunduan. Matthew Tan, bakit mo fina-flood yung comment section? Sabihin mo kung bakit relevant yan. Di po ba ang SONA ay dapat mga achievements during the past months after the preceding SONA? Bakit yung kay BBM? Isa pa yan. Parang ang dami niyang sinishare na plano. Totoo naman po yan. I agree with that. Pero hindi lang dapat achievements. Ano yan? State of the nation. Dapat nire-report niya yung totoo. Kamusta ang ekonomiya? Kamusta ang inflation rate? Kamusta ang declining population natin? Kamusta ang state of healthcare and education natin? Wala ba siya? Kasi estado, the state of the nation. How things, hindi yung, nagawa ko to. Tell us how it impacted on the lives of ordinary Filipinos. Hindi yung iyayabang mo sa amin, nakapagbigay kami ng ayuda, congratulate us. Parang ganyan. Or of course may racket, di ba? Aspirational. So 1/2 namigay kami ng ayuda, a little part na, by the way, achievement din pala ang Pax Silica. Meron pang mga,
achievement din daw na malapit ng kasuhan yung kanyang pinsan. Tapos, meron pang racket. O, racket talaga yung pronunciation natin dyan. So ayun, sabi ni Dan, sa Iloilo nagkaroon ng murang pamasahe. But not libre. As PWD, I paid 10 pesos instead of 13 pesos. Uy, salamat. This lasted only for 3 weeks. Sabi ni Kalma lang, Sona to sana. Ay, ang galing niyan. Baka nakawin ko yan. Sabi ni Nima Inegic, wala na tayo aasahan kay BBM. Puro pagmamayabang lang sinasabi niya, matatapos din ang kasamaan nila. Konting tiis na lang, VP Sara Duterte for President. Wala na yung VP. Inday Sara, Presidente 2028. Hi Ma'am Omi, kamusta ang pahinga niyo? Okay naman? Eto, sabi ni Sebio, kulang pa tayo ng power supply and water supply tapos mag-tax pa. Actually, nag-invest ang Maharlika Investment Fund sa Aqua, which is a Saudi Arabian company or a sovereign company or basta related to the state, na magpo-provide exclusive to the ano bang tawag doon, to the economic security zone ng power. So, ibig sabihin, pwede ka palang kumuha ng investor para mag-provide ng power, continuous na power, pero, di ba, hindi natin ginagawa for ordinary citizens. Tungkol naman sa presyo ng kuryente, instead, ang mga power generators ang totumbukin nila dahil nasa kanila ang dahilan. Ang electric utilities pa sinisisi nila. Isa pa, of course, niyabang ng Pangulo na tatanggalin yata daw yung systems loss. Ang biro nga ni Attorney Ed Chico, tatanggalin na daw ang systems loss charge, papalitan ng ibang pangalan. Totoo naman. Kasi ang ginagawa nga, di ba, merong mga, ano ba yung isang utility bill na sinabi na, hindi na namin i-itemize isa-isa, i-summarize na lang namin kasi ang daming nalilito. Sabi ni Javi Bobis, puro lang pambubudol ang lumalabas sa bunganga ni Pangag. Hindi ko na yan pinapanood. Oo nga, pero nakikichika pa rin tayo. Sabi ni Ma'am Pamela, nakaibang-abang po ako sa inyo sa The Spokes. Tagal niyo po wala. Nanonood lang ako pag ikaw ang spouse. Naku, salamat po sa tiwala. Malapit na po akong bumalik. Huwag mag-alala. Sabi ni Rose, wait natin ang racket. Baka siya na ililipad. Sasabay pala. May parang obsession siya sa racket, ano? Di ba naalala nyo dati na nung tatay niya presidente, nakakreate nga ng bongbong racket. Ngayon, bongbong racket na. Sabi ni Justin Kit, ang galing ni Romualdez, may sagot agad, parang tanggap na tanggap. Aray ko. Pero kung tutuusin kasi, ang dami ng rumors bago pa nun. Tsaka hindi na siya ganun ka-agresibo, hindi kagaya dati. Kasi dati pagka nakakabit ang pangalan niya dyan sa issue ng flood control, medyo agresibo siya eh, di ba? Naggumawa pa nga siya ng video-video. Pero this time parang, sige, sasagutin na lang namin yan. Wala na yung tipong, yung dating, kung sakaling bumaksak ako, hindi, isasama ko kayo. Parang ganun na datingan niya dati. Diba? Parang ganun na datingan niya. Ngayon hindi na ho ganun datingan itong si Marty Romualdez. Publicly listed. Okay, sabi ni Napoleon,
Pag Aqua daw, it is a PIF, public. Bakit PIF? What is PIF po? Company of Saudi Arabia. Publicly listed siya. O, yun. So, yan ang mag-provide daw ng electricity sa sa economic zone. Meron bang benefits yung foreign trips niya? Meron bang results? Actually, hindi niya ni-report. So therefore, we can assume na wala. But what I can tell you is the foreign trips from 2022, 2023, and 2024, wala. Wala pong nag-materialize nung sinasabi niyang mga pledges. Sabi ni Jay, maniniwala ka ba na mapapakulong ang pinsan niya na si Martin Luther King? Ganito, naniniwala ako na may alitan. Pero hindi ako sure kung kakayanin niya na kasuhan ng ganon ang pinsan niya. So what we'll do is we will wait for the cases and for the evidence. Kasi ano ba naman ang value ng paniniwala ko? Pero ang sinasabi ko dito is, I know for a fact na magkaaway sila. Meron talagang gulo. Kasi for Speaker Martin, pahiya na yung nakasuhan siya. Pahiya na yung nangyari dun sa sinabi sa kanya about dun sa US. At kung hindi gumagalaw yung pinsan niya, that is already a symptom of something serious. Kasi magpinsan nga sila. However, tingin ko, at this stage, wala pa tayong nakikitang ebidensya or anything like that. Hindi ko mako-conclude na seryoso yung kaso. Sabi ni Ma'am Omi, bilib ako sa mga feeling models kanina. Akala mo may fashion show, lalo na yung sari manok na asawa nila. Hindi ko yun napansin. Naku, babalikan ko tuloy. Sabi ni Red, wala namang accomplishment si BBM. Sinabi lang niya gustong marinig ng mga tao. Oy, tingin mo gusto natin marinig yung racket? Wala naman siyang ginagawa. Hindi, tinitingnan lang natin kung anong sasabihin niya. Hindi namin sinabi na gustong-gusto namin or gusto natin siyang pakinggan talaga. Pero this is the state of the nation. Now, either the president is going to tell us the truth or he's going to lie. Anong tingin mo ang ginawa niya? Pwede rin namang something in between na he tells the truth a little bit here, a little bit there, tells a white lie in between, and then meron siyang mga sins of omission. Ito sabi ni Chester, sabi ni Auntie Claire, si BBM mismo nagsulat ng speech niya, shattering daw yung speech ni BBM. Puro kahambugan at masyadong delusional. So na state of no achievement. Yan ang problema pag mag-oversell ka. Kunwari, may speech ang Pangulo, hindi mo sasabihin, "Hoy, makinig kayo, ang galing-galing ng speech." O di, tinaasan mo yung expectations. O di ngayon, ini-expect ng mga tao na at least bombastic man lang. Eh wala. Deads in the water. Kumbaga, like I said, what a dud. Kumbaga, yun na nga yung problema. Oversell ng ganyan. Tapos, yun na yun. Pinapangako niya na malapit ng kasuhan yung pinsan niya. Pinagmamalaki niya na namigay siya ng ayuda. Alam nyo, namimigay ka ng ayuda because something is wrong. Merong interruption in business. Merong interruption in our daily lives. Nagbibigay ka ng ayuda when there are devastating events. O, mayroong pandemic o may epidemic, mayroong bagyo, may disaster na nangyari. Our lives have been interrupted. Oo, kailangan bigyan kayo ng ayuda kasi pangtawid ang ayuda. Kung nagbibigay ka ng ayuda taon-taon, anong ibig sabihin nun? Hindi mo inaayos yung problema. O, merong alitan. Gets ko magbibigay ka ng pangtawid, pero you don't say that as an accomplishment. You say that this is something we had to do so that people will survive. And yes, people survived. Kaso hindi naman ganun .
People survived not because of the ayuda. Tingin nyo ba yung pinamigay na tag 5,000 pesos kada jeepney driver nakatulong sa buhay nila? Panandalian siguro o nakabili ng ilang meals, nakabili ng ganyan. Pero yung problema, hindi na ayos. Bakit hindi na lang sila binigyan ng fuel subsidy? And take note, walang pinag-uusapan na fuel subsidies ngayon. Ang sinasabi lang ay sufficient daw yung supply dahil nag-imbak tayo, natuto na daw. Totoo? Ang feeling ko, di naman. Yun, sabi ni Emmanuel, kasuhan si Martin is one thing. Paano kung mahina ang kaso? Pwede naman para masabing kinasuhan. Then, dahil mahina, madi-dismiss lang. Then no one else will file a case against Martin dahil double jeopardy na. Mali. Kasi unang-una, yung filing ngayon ay sa preliminary investigation. Pag na-dismiss dyan, pwede pa rin i-refile. So, hindi pa dyan. Magje-jeopardy lang yan pag nasa Sandigan Bayan. So, assume natin na kaya nga merong preliminary investigation to determine kung sufficient yung evidence. Pero tama kayo. Kasi mayroon naman tayong historical references to that. Halimbawa, yung, nung si Enrile ay TOJ ba siya? Si Frank Drilon, sorry, baliktad. Si Frank Drilon, na naging senator later, nag-file ng mga kaso laban kina, tama ba? Kina Enrile, fraternity brothers yun. So, ang final na kaso was, I'm trying to remember. Basta merong issue dun sa teka, hanapin natin para precise tayo. Hanapin ko lang. Ano yung rebellion complexed with murder. Unaliving. Okay. So, rebellion. And that was a theory at the time. Ayun na nga mga kababayan, gusto nyo tapusin niya ang kabuuan ng itong si Attorney Trix. Putalang ko kayo sa Luminous by Attorney Trix. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page of Ting. Mag-ingat po kayo lahat. Lahat ng Pilipinas.